Ang kayabangan at pandaraya sa ring ay sanhi ng kapahamakan. According to all 5 judges, oh my! Defend yourself! Mga mandirigmang ibinababa ang kanilang mga kamay na may mapagmataas ng ngiti o yaong sumusuntok ng ilegal. Iniisip na makakalusot sila ng walang parusa. Sa mga laban sa palakasan, ang karma ay nagiging kamao. Isang saglit ng sobrang kumpiyansa, isang di inaasahang suntok, at ang akala mong di matatalo ay nauuwi sa pagbagsak at kahihiyan. Rodriguez says he's not hurt. Team's good hook, and Rodriguez goes down. Wow, that was a perfect shot. Makikita mo ngayon kung paano binugbog ng mga kalaban ang arogante at mandarayang mandirigma. Dahil sa larong ito, hustisya ay laging dumarating sa kamao. Kailangan nating hanapin ang mga tao sa singsing. Si Andrew Golota, kilala bilang Polish Butcher, ay kinatatakutang mandirigma hindi lang sa lakas, kundi pati sa sobrang maruming estilo ng laban. Nakilala si Golota dahil sa kanyang mga kontrobersyal na laban kay Riddick Bowe noong 1996. 196. Natalo si Golota sa parehong laban dahil sa diskwalifikasyon matapos paulit-ulit tamaan sa maselang bahagi si Bowe. Bagaman, muli, ang mga insidenteng ito ay nagdulot ng malalaking kaguluhan sa ring at sa mga manonood. Pinagtibay nito ang kanyang reputasyon bilang isa sa pinakakontrobersyal na boksingero ngayon. Bukod dito, si Golota ay kilala rin sa pagsiko ng ulo at pagkagat. Kaya naging mapanganib at kakaiba siyang kalaban. Para kay Mike Tyson, ang laban noong Oktubre 2000 ay pagkakataon niyang makabawi mula sa pagkatalo kay Lennox Lewis at patunayan na elite pa rin siyang contender. Control! Dumating si Tyson sa laban na may record na 48 panalo at 3 talo, habang si Golota naman ay may 38 panalo at 4 na talo. Simula pa lang, ipinakita na ni Tyson ang agresibo niyang estilo at pinahirapan si Golota sa kanyang mga kombinasyon. Sa unang round, isang kanang hook ang nagpabagsak kay Golota. Kahit na nakatayo siya muli, halatang naapektuhan ang kanyang kumpiyansa. Humihingi pa nga siya sa kanyang sulok na itigil na ang laban. Sa pagtatapos ng ikalawang round, papahin ako. Nagpasya si Golota na umatras sa laban, na nagdulot ng mga boo mula sa mga manonood, at natapos ang gabi kay Golota. Pinahiya siya ni Tyson at ng mga manonood. Pinatunayan ni Tyson na kahit ang pinakamaruruming boksingero ay hindi siya matatalo. Ang laban nina Adrian Broner at Marcos El Chino Maidana ay higit pa sa isang laban. Isa itong leksyon ng pagpapakumbaba gamit ang mga kamao. Si Broner, na tinawag ang sarili na susunod na Floyd Mayweather, ay kilala sa hindi matiis na ugali, pambubuska, kayabangan at pang-aasar kay Maidana sa timbangan. And we have a fight that... Naglalakad-lakad siya sa ring habang sumasayaw, nilalabas ang dila, at nilalait ang Argentino. Pero si Chino Maidana ay hindi nandoon para maglaro. And he swarms Broner along the ropes. Weird form. Misstep after that shot. Maidana Where's the offense? You rarely see for guys. Maidana continues to walk Broner down. Mula sa unang round, nilusob ni Maidana si Broner na may matinding galit. Tumatama ng mga hook sa katawan at mga suntok sa panga. Sa isang bahagi ng laban, nagmayabang si Broner na nagdulot ng kanyang pagkatalo. He's gonna have to get after. Sa round 2, pinakawalan ni Maidana ang kaliwang hook na tumama sa mukha ni Broner. Maidana that sticks another right hand. Broner goes down
Now we know why Maidana was throwing so many jabs to the body early. Bumagsak ng malakas ang Amerikano. Kasama ng kanyang kayabangan, bumagsak din ang kanyang katawan sa lona. Nagpatuloy ang parusa sa buong laban. By Maidana, another right hand by Maidana. And Maidana is just not throwing the jab. Oh, Adrian Broner with the headbutt. He's milking it, guys. Come on. Broner, potential state. Ngayon si Maidana na ang gumagawa ng mga kilos. The fact that he's been knocked down twice, he has a lot of power. Sa ikawalong round, isa pang malakas na hook ang nagpayanig kay Broner na parang sirang manika. Marcos Maidana. That sends. Tumunog ang huling kampana at nanalo si Marcos Maidana via unanimous decision. Si Broner, natalo at napahiya, ay tahimik na tumakbo palabas ng ring. Natahimik ang masyadong madaldal na lalaki sa suntok ni Maidana. Ryan Garcia vs Braulio Rodriguez. Mainit ang gabi. Ryan Garcia, ang batang henyo ng boxing na may malinis na record at pambihirang bilis, ay humarap kay Braulio Rodriguez, isang boksingero na mas kilala sa kanyang kadaldalan kaysa sa kanyang teknik. Si Ryan está mirando este video, ¿qué tú quieres decir? Que me tiene miedo con una gallina, que mañana lo va a pelear con un boxeador que soy yo. Simula pa lang sa press conference, inaasar na ni Rodriguez si Ryan. Sa araw ng laban, pumasok si Braulio sa ring na may mapanghamong ugali habang sumasayaw at nagpapakita ng mapanuyang kilos. Pero mapagbabayaran na ba ang kanyang kayabangan? Most people don't do that conventionally. Garcia goes nuts. Unang round pa lang, napatumba na agad ni Garcia ang kalaban. Team's good hook, and Rodriguez goes down. That was a perfect shot. Left hook. Nagpatuloy ang laban. Tuloy ang magagandang suntok ni Garcia at hindi rin tumigil si Braulio sa mapanuksong kilos. He was nearly out. These short shots by Garcia that put you down. He impressing me. I mean, the crowd don't like it. He can't win. Quick, lightning fast hook from. Oh yes. Get upset about this sometimes if you're not. If it's not. Pero nagbago ang lahat sa ikalimang round. Si Ryan, gamit ang kidlat na bilis, ay nagpakawala ng kombinasyon na tuluyang nagpabagsak kay Rodriguez. One, and a hook, and down he goes. Matindi ang tama, bumagsak si Braulio ng nakatihaya tuwid ang mga binti. Ang showman, na kanina lang ay nakangiti at nang aasar, ngayon ay walang malay na nakahandusay sa lona. Sumabog ang lahat. Malinaw ang mensahe ni Ryan. Walang ligtas na salita sa ring. Conor McGregor laban kay Floyd Mayweather. Nang nagpa siya si Conor McGregor ang pinakamalaking bituin ng UFC na hamunin ang walang talong kampeyon sa boxing na si Floyd Mayweather, nabigla ang buong mundo, nabigla. Ang promotional tour ay naging isang kabaliwan. Palaging iniinsulto ni McGregor si Floyd, tinatawag siyang matanda, mahina, at tinutuligsa ang depensibong estilo niya. Ikaw duwag, at ikaw... Sige, bumagsak ka na sa lupa. Nangako si Conor ng knockout sa unang round, pero iba ang naging kwento ng laban. You know, McGregor's moment, a counter uppercut from Conor McGregor's action, wasn't it? By a good shot by Holly so far on the ground again, courting. Si Floyd, kalmado at parang tahimik na mamamatay tao, hinayaan si McGregor na ubusin ang enerhiya sa unang mga round. Malinaw ang plano ni Mayweather. Hayaan ng Irish na malunod sa sarili niyang kayabangan. On Mayweather, make Mayweather tough. McGregor, you have to wonder as well. Pagkatapos ay binilang. So it's not just that. The jab and the straight left were good for McGregor, and then here. Sa ikasampung round, nagpakawala si Mayweather ng sunod-sunod na eksaktong mga suntok. Si Conor, pagod at walang maisagot, ay umatras na natitigatid sa mga lubid. Nang himasok ang referee, technical knockout para kay Floyd Mayweather. Figuratively, how is the notorious one still? Ang lalaking nangakong magpapabagsak kay Manny ang siyang nauwi sa pagkawasak at kahihiyan. Andrei Mikhailovich versus Alex Hanan. Ang laban sa pagitan nina Andrei Mikhailovich at Alex Hanan ay parang isang karaniwang laban lang, hanggang sa nagpasya si Hanan na gawing parang sirko ito. Habang ipinapakilala sila, patuloy na nangaasar at nagyayabang si Hanan kay Mikhailovich.
Bago pa man tumunog ang kampana, may mas maruming nangyari. Sinuntok ni Alex Hanan si Andre sa tiyan gamit ang isang murang suntok. Touch gloves and let's get it on, boy. Agad na magitan ng referee, pero sagad na ang tensyon. Simo. Nagpatuloy ang laban. Nakababa ang kamay, mapanukso ang nangiti at tanasanenan, tuloy ang pang-aasar. Kalmado pa rin si Andre. In this ring, and there's a from Mikhailovic, right? No. One, this one. Recovered this Hanan. There's a shot. And chasing is Mikhailovic. Sa ikalawang round, matapos ang mabilisang palitan, tumama si Mikhailovic ng isang malupit na kanang hook na tuluyang nagpabagsak kay Hanan. Good hook there from Mikhailovic and down goes. Nakahandusay ang showman. Sa parehong round, tumama si Andre ng kombinasyon na muli niyang napabagsak ang kalaban sa ikalawang beses. This is with his right hand and works, and there's the hook again and he goes again. Natiis ni Hanan, pero ilang segundo lang ang lumipas ay tinapos na ni Andre ang Pelea. And he takes another shot and more. And here they come and there's the stoppage. Ang kayabangan ni Hanan ay natahimik sa isang iglap. Murzel Groenhart laban kay Harut Grigorian. Ang laban na ito ay papasok sa kasaysayan bilang isa sa pinakamagulo at kontrobersyal sa kickboxing. Si Harut Grigorian, kumpiyansa at agresibo, ay buong laban na hinahabol si Murzel Groenhart gamit ang mababangis na kombinasyon. Footwork, hit on angles. This is why he's using that footwork on the outside. This fight was supposed to happen. Nice flying knee from one of his favorite shots, and then he just blasts with these explosive combinations. Murzel Groenhart loves flying knees, but he just ate the left knee there. Pero hindi inaasahan ang naging wakas. Sa ikalawang round, inakalang tapos na ang aksyon ni Grigorian matapos makatanggap ng tuhod kaya tumalikod siya at binigay ang likod kay Groenhart. Isang nakamamatay na pagkakamali. Who won round 1, according to all 5 judges. Oh my! Si Murzel hindi nag-atubili kahit isang segundo, sinamantala ang pagkakataon at nagpakawala ng isang matinding kanang hook sa panga ni Grigorian. Napaka-brutal ng tama kaya bumagsak si Harut sa sahig na tuluyang nawalan ng malay. Nag-alala ang mga manonood at sinugod si Murzel sa ring dahil inakala nilang nandaya siya. Labanan sa ring, kailangan nating By the ring, people are attacking Murzel Groenhart! malinaw ang patakaran, laging protektahan ang sarili. Minamaliit ni Grigorian ang kalaban kaya siya naparusahan. Dillian Whyte laban kay Derek Chisora. Ang labanan ni Dillian Whyte at Derek Chisora ay parang pressure cooker na sasabog na. Si Chisora, dahil sa mapanuksong ugali, dumating sa timbangan at inihagis ang mesa kay Whyte, sinigawan at pinagbantaan siyang patutumbahin. Sa araw ng laban, ramdam ang tensyon habang kumpiyansang lumabas si Chisora, nang aasar at nagpakawala ng pabaya, walang ingat na suntok sa ring. You can feel the end. Let's just see what happens here. Round 1 then. Head to head. Big boy boxing. Oh, they know what's on him. With the instinct, he took his time. Tavares, a conditioner part of it. Nice. Inspiring David Allen. One of them can tag team me in there. I want to get involved in this right now. So I've got that buzz. Just Pero sa ikalabing-isang round, tinamaan siya ni Whyte ng perpektong kaliwang hook sa panga ni Chisora. Bumagsak si Derek na parang pinutol na puno. Tuluyang nawalan ng malay, nakapikit ang mga mata habang pinatigil ng referee ang laban. Ang lalaking nangakong wawasak ay siya palang winasak. Tahimik si Dillian Whyte matapos ang laban, hinayaan niyang ang kanyang hook ang magsalita. Melvin Manhoef laban kay Bob Shriver noong ika-12 ng Hunyo 2005 sa puso ng Amsterdam, naganap ang isang laban na nangangakong magiging eksplosibo. Si Melvin Manhoef, na kilala sa kanyang palayaw na No Mercy, ay isang mandirigmang kinatatakutan dahil sa kanyang matinding lakas at mapanghamong ugali. Ang kanyang kasaysayan ay naglalaman ng mga kontrobersyal na kilos na nagbigay sa kanya ng isang kontrobersyal na reputasyon sa mundo ng mixed martial arts. Sa kabilang sulok naman ay naroon si Bob Shriver, na tinatawag ding Dirty Bob, isang veterano ng ice sport na may karerang puno ng tagumpay at kabiguan at kilala sa kanyang agresibong estilo. Mula pa lang sa simula, ramdam na ramdam ang tensyon. Si Manhoef, tapat sa kanyang ugali,
tumanggi na makipagkamay kay Shriver bago magsimula ang laban. Isang malinaw na senyales ng umiiral na alitan. Ang mga manonood, alam ang kasaysayan ng dalawa ay pigil hininga sa pananabik. Again, gives him the hand. And he doesn't want to do it. Well, Sumunod ay isang matinding leksyon ng kababaang loob. Mula sa unang segundo, si Bob, isang veteranong mabagsik sa kickboxing, ay agad nilapitan si Manhoef ng agresibo. Nagpakawala ng mabibigat na kombinasyon na nagtulak kay Manhoef sa mga lubid. by Manhoef, who is fast, who's Schreiber moving forward around the veteran. And they're down. There. Sinubukan ni Melvin na gumanti gamit ang kanyang kilalang lakas. Pero sa tuwing nagbubukas siya ng espasyo, agad siyang sinasalubong ni Bob ng mga sipa at mabibigat na hook. Take his name. Refuse. Now we know why. He really means business. Mabilis ang kasukdulan, napatumba ni Bob si Melvin at sunod-sunod siyang sinuntok hanggang sa iligtas ng referee si Melvin. Schreiber must fight. That's maybe a possibility. Throwing him to the floor, and now he can use his weight. No answer coming there, and he's almost unconscious. I think Technical knockout kay Bob Schreiber. Ang lalaking di kinamayan ni Melvin ang nagdulot sa kanya ng talo at kahihiyan sa harap ng lahat. Julius Long laban kay Jemmy Aguio. Bago pa man tumunog ang unang kampana, nagsimula na ang laban ni Julius Towering Inferno Long. Pero gamit ang kanyang bibig. Pang-aasar, aroganteng pahayag at mapanuyang kilos ang nagmarka sa mga araw bago ang laban. Sa kanyang isipan, sa taas na 7 talampakan at 1 pulgada at mahabang abot ng braso, si Emmy Aguio ay hindi talaga banta. Pero nang tumunog ang kampana, naging walang saysay ang mga salita. Isa siyang astig na lalaki. From the right hand. Look, he's a wily old veteran. Everything he can to spoil. Sa malamig na tingin, nilapitan niya agad si Long. Hindi pinansin ang mga jab at binugbog ang katawan nito gamit ang mabagsik na hook. Sa kabila ng mga kilos at pang-aasar ni Long sa unang mga round, hindi umatras si Aguio kahit isang hakbang. Apoy! Having a laugh. Umabot sa pagbagsak sa ika-7 round. Isang malakas na kanang hook ang nagpayanig kay Long. Sinubukan niyang bumawi ng composure, pero hindi siya binigyan ni Aguio ng kahit 1 segundo. Sa isang iglap, nagpakawala siya ng mabagsik na kaliwang hook diretso sa baba. Bumagsak ang higante na may malakas na ingay. Natabunan ng tunog ng katawan ni Long na bumagsak sa lona ang lahat ng pang-aasar. Going around. There he goes. He's down. He's down. Nagbilang ang referee ngunit walang sumagot. Matinding knockout. Noong gabing iyon, hindi lang tinalo ni Emmy Aguio ang isang mas malaking lalaki, pinabagsak niya rin ang isang napakayabang na ego at ipinakita niyang sa ring. Walang halaga ang mga salita kapag ang kamauna ang nagsasalita.